Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Noong nakaraang linggo, kakaibang birthday celebration ang na-experience ko. Pumunta ako sa isang isla ng Cebu na malayo sa syudad, sa Tulangyot, Camotes Island. At doon sinubukan ko ang isang pamumuhay na hindi ko pa nararanasan. Malayo sa lahat ng bagay na nakasanayan ko na. At nasurpresa din ako sa kakaibang pagdiriwang na inihanda ng mga taga-isla. Ang saya talaga. Dahil sa kakaibang birthday celebration na inihanda ng Pinoy Explorer Team para sa akin, nabigyan ako ng pagkakataong maranasan ang simpleng buhay sa isla. Pero bago ako bumalik sa kabihasnan, naisip kong pwede ko rin gawin ang matagal ko ng gusto. Na sa aking pag-i-explore ay makapagbigay rin ako ng kakaibang karanasan sa iba. Kaya't naisipan ko munang mag-ikot-ikot sa isla ng Camotes. Saloy! Ato, ito na yung bag ko? Ay, salamat. Yung motor nandiyan na. Yung motor nandiyan na rin? Okay. So, ikot na tayo ngayon. Pag nakamotorsiklo ka kasi, mas ramdam na ramdam mo yung pagiging isang lokal na taga doon. So, mas nararamdaman mo yung isla, mas naaamoy mo yung lugar, yung isla. So, talagang mas totoo ang pakiramdam mo. Mas free ka, parang gano'n. Ang Camotes Island ay isang probinsya sa hilagang silangan ng Cebu at malapit na sa probinsya ng Leyte. Binansagan din ito ng ilang turista na Lost Horizon dahil sa natural na kagandahang makikita rito. Binubuo ito ng 4 na municipalities, ang Poro, Tudela, Pilar, Tulang at ang capital nito ang San Francisco. Pagsasaka, pangingisda at turismo ang pangunahing kabuhayan ng mga taga rito. Maraming eskwelahan dito, pero sabi ni Saloy, marami rin ang di nakakatapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan. Nang umabot kami sa sentro ng Kapitolyo, nakita namin ang isang indoor gym at naabutan namin ang ilang mga bata naglalaro ng basketball. Ay! Ito na ang mga kamats ko. Mukhang mapapalaban ako dito. Ayos, I can even burn the extra calories na galing sa handa ko ng birthday ko. Subukan natin kung may magic pa rin ako sa paglalaro nito. Di pa rin nawawala. At hindi lang yon, biglang nagkaroon pa ako ng bagong cheering squad dito. Kailangan lang pala ng pampaswerte. Ang saya dito. Pagkatapos ko ma-warm up sa basketball, tinuloy namin ni Saloy ang pamamasyal. Sa aming paglilibot, napansin ko ang kakaibang disenyo ng mga dingding ng mga bahay dito. Kahit simple at maliit, maayos at maganda tingnan ang mga ito. Ganda naman ng bahay na to. Napansin ko kayo na Saloy, lahat ng dinadaanan natin, lahat ng mga dingding ng mga kubo, puro ganyan, iisa yung gawa. Sino gumagawa ng mga ganyan? Isang pamilya lang yun. Isang pamilya lang yung gumagawa na to? Mula sa daan, makikita halos magkakatabi ang mga paggawaan dito. Sabi ni Saloy, magkakamag-anak daw silang lahat. Ang Los Chavez Clan. Mamayang hapon! Ayun! Morello! Basta? Ay, mayo. Tapos, si Lola, nanay, kung saan pa ngayon? At ito, siyempre, ang iyong kapatid. Anak! Akala ko anak pala eh. Okay. Oo, hindi. Sabi ko parang bata kasi siya. Kaya mo gumagawa nito lahat. Talaga. Pwede ba magpaturo sa inyo? Gusto kong maggawa ng ganyan. At para lubusan kong maintindihan kung paano ito ginagawa,
dapat kong pagdaanan ang buong proseso. Kaya ito, sakay ko sila sa isang hiram na habal-habal with sidecar. Hindi karamihan ng kawayan sa lugar nila, kaya't dumadayo pa sila sa ibang lugar para manguha. Buti na lang daw at di naman sila nauubusan ng supply. Ayon kay Mang Virgilio, amakan ang tawag sa mga pawid na ito na gawa sa kawayan. Bukod sa dingding ng bahay, gumagawa rin sila ng basket, bilao, at pati panghuli ng isda. Tatay, ito. Saan natin umpisahan to? Dito na. Ito na tawa. Gawa ito to. Ginagawa ko talaga ito. Hindi raw kahit anong kawayan lang ang pwedeng kunin. Dapat daw nasa tamang edad ang mapili namin. Kundi, madali daw itong bubukbukin. Habang nagpuputol kami ng kawayan, naikwento sa akin ng Mang Virgilio ang kanyang sitwasyon. Kanina gaya mo nabuhian hangtod na sahay mag-umami. Wa may mga grado ko niya, di man may kasulod og dili man may kasulod og mga trabaho nga pang gobyerno. Dinhin na lamin ni ipadayon lanin ama og gikatulan sa amo gunikanan para mabuhi lamin hangtod sa mga anak. Napabilib ako ni Mang Virgilio. Kahit na tahimik lang siya, nakita ko ang tiyaga, sipag at pagmamahal niya sa kanyang trabaho at pamilya. Napag-alaman kong naibenta nila ang lahat ng kanilang ari-arian at naghirap sila nung nagkasakit sa kidney ang kanyang asawa. May kidney po, may ulcer. Daghan ba? Huwag man ko ikaabot sa doktor pagpa-opera. Dahil dito, hindi na rin nakatapos ng kanilang mga anak sa pag-aaral. Ngayon, si Junjun, pangalawa at kaisa-isang anak na lalaki, ay sinusubukang makapagtapos ng high school sa edad na 30. Habang itinataguyod ang kanyang asawa at dalawang anak. Eskwela ko, base ko ang magkapasar, kanya makatabang ko sa ako mga anak, resto na ako, may swerte, magkapasar ko. Makatabang ko sa ako mga anak, eskwela ko hangtod initagad ko nila. Mangita mo yung trabaho nga karangaran. Pero ang isang di ko inaasahang matuklasan ay ang bunsong anak ni Mang Virgilio na nagsisilbing katuwang niya sa negosyo. Si Riza pala ay isa ng tagahanga ko simula nung 12 anyos pa lang siya. Maning kani siya mo ni ako sa binir niya. Kani kay maura gani ni napalit nako kay kanang nakabaligyawan mi ato og amakan nga ko di gitagaan ko ni tatay og usa ka gatos. May ako gipalit ani. Minsan, di mo talaga malalaman kung gaano nakalayo ang narating mo at kung sino ang mga taong nakakakilala sa'yo, kung di sa mga pagkakataong ganito. Souvenir. Ayan, tapos na ang pag-ani at pagpuputol ayon sa sukat. Tara, samahan nyo kami pag-aralan ang art of amakan making. Nako, di lang pala pawis, pati dugo kasama sa paggawa nito. Tari ko kami ko. Pasukin natin ang nakamamanghang mundo ng mga hayop dito sa Hayop na Hayop. Nakakita na ba kayo ng Sika deer? Ayan siya oh. Sika deer ang tawag sa usa nito. Damo, dahon at prutas ang dieta nito. Ito ang oryx ng Silangang Africa. Halos 1 metro ang haba ng sungay nito. Tumabi kayo dahil ito na ang Southern White Rhinoceros. Umaabot ang timbang nito sa 3,600 kilos. Pero malambing ang mga baby rhino. 3 taon silang nakabuntot sa mami. Mula sa pamilya ng mga unggoy, ito ang yellow-cheeked breasted gibbon. Walang buntot at mas mahaba ang mga braso nito kaysa mga binte. Itim ang lalaki, dilaw ang babae. Kamag-anak nito ang pleated gibbon. Sa mga gubat ito naninirahan at magaling maglambitin sa mga puno. Mula sa Africa itong blue-billed goose. Palabarkada ito. Kung minsan, umaabot sila sa 100 kung magsama-sama. Mamaya,
makikita naman natin ang cat family dito sa Nepal Central Zoo. Abangan nyo yan. Enjoy na enjoy si Jinky Stanislao at ang kanyang mommy sa pagsiswimming sa 100 Islands National Park sa Alaminos, Pangasinan. Salamat, Jinky. Ang programang Yan, back to home. Ayos. Quick release. Ayan. Ano to, ha? May baliktad pa ba to? Ngayon naman, tuturuan ako ni Mang Virgilio kung paano gumawa ng uppercut. Yan, ipasa natin. Palo, pumula. Dito. Hanggang makadulo. Una, kailangan daw hatiin ang kawayan ayon sa tamang sukat. Palo lang. Ito na. 2 inches ang lapad ng bawat isang strip. Okay, kaya ko sa dito. Ito na. Kaya-kaya. Tapos, kailangan bilisan ang bawat kawayan. Kaya ngayon, pag nagpapagawa kayo ng ganito, huwag nyo nang tatawaran yung tao. Sasabihin nyo mahal. Kasi mahirap gawin. Mula sa pagputol ng kawayan na puro tinik, tapos isisin pa ganito. Pag natapos pa yan, tsaka pa i-assemble yan, maghamo pa yan. Tapos tatawaran pa natin. Bigyan na natin sa kanila yun. Tama? Ayan. Ayan. Pero ako patawad ako. Kasi may discount yung sa akin dahil kasama rin ko, kape ko. Kasi ako nagputol ng kawayan. Kaya sa akin, mura na lang to. Hila na lang. Pero itong mga kasabay ko, maning-manilang sa kanila, ang bilis. O ngayon, manipis na ang mga kawayan, it's time to learn the art of weaving. Pero iba to sa natutunan ko sa paggawa ng suli-suli. Ano natin, Ronaldo? Tamakan. Kaya, ano? O, ganyan. Gagawa tayo ganyan. O, sige. Okay. Ginagawa niya, ibigin niya. Ito yung pag-umpisa ka lang, ha? Ito, ilang bilang? 11. Merong pattern at bilang na dapat sundan. Depende rin sa klase ng design. Galing sa 5-3-3. Mahirap ipaliwanag sa inyo, no? Pero may nagsasalin-salin siya para magkakaroon siya ng pattern. Kaya yung pattern, kayo nasa 5-3-3, tapos isa, tapos dito papasok, tapos babalik na naman pag gano'n, di ba? Oo. Tama. Alright, ako muna gagawa, ha? Ikaw yung magawa. Subukan natin, ha? Ito, tapos nagbabunos. Yan. Yan, tulo. Ilang tulo? Tatlo. Tatlo. Kunin ko tatlo. Yan. Isa. Dulong isa. Pasok ko tatlo. Tapos isa. Kung baguhan ka, pwede kang masugatan ng di mo namamalayan. Ang ginagawa namin, nakita yung ganong kaliit. Ito nyo, yan pa lang yan. Dapat na nagagawa mo ganito. Malaki.